Good morning po. Again, ito na naman ang isang katanungan na sasagutin natin. Tanong ito ni Brian De Torres. Okay, ano po yung sabi ni Brian? Tanong niya. Type niya, tanong lang po sana sa binabayaran naming lupa sa Ormoc. Nangyari po kasi, pag-aari ng magkapatid na family sa Ormoc, yung lupang inalok sa amin. So magkakapatid ang may-ari. At kasalukuyang binabayaran po namin. Namatay po yung kapatid na isa sa may-ari. Ibig sabihin, one died. No? Ngayon, paano po namin mababawi yung perang ibinayad namin? Kasi yung isang kapatid ayaw yata pumayag na ibenta ang lupa. Patulong naman po. Of course, kaya nandito nga po ang Sarah All Legal Help Desk para po makatulong. Brian, please answer of mine for your question. At ito po ang kasagutan niyan. Pwede namang hindi ninyo bawiin at i-proceed ang sale at pagpatuloy ang pagbenta kung gusto niyo. Kasi meron na po kayong consummated transaction. Kasi at the time na buhay pa yung isang kapatid, nakabayad na kayo. At during that time, lahat naman sila nag-agree at nagkaroon ng nakatanggap ng benefits sa bayad ninyo. Ibig sabihin po, pwede namang hindi nyo bawiin ang money. At pwede nyo po sabihin consummated na. Now, kung hindi po papayag ang isang kapatid, pwede naman tayo tumulog sa korte at sabihin natin, i-insist natin yung karapatan natin na consummated in transaction. Now, kung ang gusto nyo talaga para mabawi ito, pwede naman ninyo i-demand na ibawi because at that time nga, nung nagkaroon po kayo ng sale transaction, is that lahat po ng magkakapatid bound na doon dahil nga sa tinanggap yun na wala namang question or opposition. So, actually, nagkaroon lang ng changes nung namatay ang isa. Para siguro sa panibagong bentahan, yung first time magbili at ayaw na ibenta ng isa, karapatan po ng isa yun kasi in a co-ownership kasi, pwede po ang isa sa mga co-owner sabihin niya, ayaw ko. And ang rule niyan is that i-partition niyan, bigay yung share niya, yung iba, the rest yun ang ibebenta. Pwede sila magkaintindihan, judicial partition. Pero sa inyong case kasi is different eh. At the time na binayad ninyo nga, lahat po ng magkakapatid, okay sila. Natanggap yung pera, nagkaroon po ng benefit at they already probably divided it. So, yun po, Brian, wag po kayong mag-worry kasi you have that option either to proceed or continue with the transaction dahil consummated na nga ang transaction or kung gusto talaga niyong bawiin ang pera is that you try to talk to the owner through the barangay. Kung pwede kausapin niyo muna kung kailangan niyo, kung hindi, sa barangay po. Hindi mo po na-discuss dito sa inyong katanungan, no? If kayo na ba ang in possession ng property, no? Importante rin kasi in possession kayo ng property kasi that would also show na talaga consummated ang transaction. Take note lang, yung sanang deed of sale ninyo noong buhay pa yung magkakapatid, dapat po lahat po ng magkakapatid or yung co-owners meron pong pag-agree or yung pagpayag sa bentahan ng lupa. Dahil kung isa lang po, malamang hindi po yan magiging valid para sa lahat. Kasi remember, lahat po ng co-owners dapat magbigay po ng consent sa transaction. So I hope I have answered your question, Brian. Guys, pag meron po kayong mga katanungan dito po sa ating free legal help desk, doon po niyo ilagay sa comment section. Or during po sa live natin, every Wednesdays and Fridays, makisali po kayo, doon niyo po itanong at sasagutin po natin ng live yung mga katanungan. Again, thank you so much for this question. Shukran and Sarah All, Legal for All. Bye-bye. See you again. I made several episodes. Tatlong bagay po. Can be verified. Comment section can be verified. Attorney Raymond Batu, Real Estate.